Sa likod ng mga kwento ng pagbangon, may mapait na nakakubling karanasan na siyang mag-uudyok sa atin sa kasamaan. Sabi nila pag binato ka ng bato, batuhin mo ng tinapay. Maling-mali dahil mas lalo lamang silang aabuso. Kung hindi mo ilalabas ang iyong pangil at ipapakita na pwede mong doblehin ang pasakit na pinaranas nila sa iyo. Magandang araw po Sir Joseph at sa lahat ng taga-subaybay ng himpilang ito. Ako nga pala si Ali, tubong Mindanao, at nais ko ring ibahagi ang kwento ng aking buhay na sana'y magsilbing aral at inspirasyon sa lahat. Ganito magsisimula ang aking kwento. Nasaan ako? Anong lugar ito? Anong ginagawa ko rito? Gulat at tarantang tanong ko nang makitang nakahiga ako sa isang magarang kama. Gising ka na pala, huwag ka munang gumalaw ng gumalaw, baka mapinat ka. Sariwa pa yung mga sugat mo sa ulo at ibang bahagi ng iyong katawan. Saway sa akin ang isang babae na tila isang anghel at napakaamo ng mukha nito. Sobrang puti ng balat nito, napakagandang babae at napakatangkad. Napakamalumani ng kanyang boses habang ako'y sinasaway. Sino ka? Hindi kita kilala. Bakit ka nandito? Tumawa lamang ito habang lumalapit sa aking uluhan. Maamo pa rin ang muka. Tumawa lamang ito habang lumapit sa aking uluhan. Maamo pa rin ang muka. Nandito ako kasi bahay ko ito at dinala kita dito dahil kailangan. Nakita kita sa paanan ng bangin malapit sa may kalupaan ko kaya pinakuha na kita sa mga tauhan ko. Ako nga pala si Corazon. Tawagin mo na lamang akong Tia Cora. At ikaw naman si... Ako po si Ali. Salamat sa pagligtas mo sa akin, Tia Cora. Utang ko pala sa iyo ang buhay ko. Pero bakit ako nasa bangin? Ano po ang ginagawa ko ron? Hindi mo maalala ang nangyari? Hindi mo alam kung bakit ka naroon? Hindi po wala po ako maalala, Tita Cora. Kung ganun, magpahinga ka muna. Mukha nasa ilalim pa ng pagkagulat ang iyong isipan. Huwag mo nang pilitin, ba't baka lalo ka lang mabinat? Mukhang nagkaroon ka ng panandaliang amnesia. Huwag ka mag-alala, panandalian lang yan. Maaalala mo rin kung ano ang nangyari sa'yo. Salamat ulit, Tia Cora. Buti na lang natagpuan niyo po ako. Kung hindi, tiyak na wala na akong buhay ngayon. Walang anuman, Ali. Oo, tama ka. Konti na lang talaga. Kung hindi ko hawak ang agimat na ito, ewan ko na lang. Uwi ka niya habang himas ang singsing sa kanyang kamay. Hindi ko yon binigyang pansin. Wala sa isip ko kung ano ang ibig sabihin ng kanyang sinabi. Bilang isang batang 8 taong gulang, saan lamang ba ang pangunawa ko? Kung wala kang maalala at wala kang pamilya, dito ka na lamang sa akin. Wala rin akong anak at mag-isa lang sa buhay. Kaya pakiramdam ko mukhang bigay ka sa akin ng may kapal, kapalit ng nawala kong anak. Talaga po? Sige po, Tita Cora, payag po ako. Tuwang-tuwa si Tita Cora nang makita ako. Pilit kong inaalala kung ano ang nangyari sa akin ngunit wala pa rin akong maalala. Mukhang may bahagi sa utak ko ang pilit na nagkukubli hanggang sa makalipas ang 3 araw. Biglang nanariwa ang lahat sa aking diwa. Mag-uumaga nang biglang naging bangungot at naglalarong muli sa aking panaginip ang kaganapan. Kaya hindi ako magawang mahalin ng asawa ko dahil sa iyong muchacha ka. Ngayon, ako pa ang mag-a-adjust at magbabait-baitan sa iyo. Hayop ka. Sa tingin mo, gagawin ko yun habang buhay. Anong akala mo sa akin, tanga? Inahas mo ng asawa ko at oras na para tapusin ang pakikihati mo sa isang pag-aari ko. Itong batang ito, balak mong gamitin para makihati sa yaman. Ang kapal ng mukha mo. Papaslangin ko kayong mag-ina. Sisiguraduhin kong wala kayong makukuhang yaman sa asawa ko. Wala. At ngayon ang tamang oras dahil nasa Amerika ang asawa ko. Kaya magpaalam na kayong mga walang silbi. Mga sampid. Sandali, huwag mo idamay ang anak ko, Madam Guada. Biktima rin kami dito. Kung tutuusin, ako lang ang minahal ni Don Elbo. Buntis na ako at nagplano na kaming magpakasal. Pero bigla kang dumating. Sapilitan kayong pinakasal ng mga magulang nyo kahit na ayaw ni Elbo. Pero nagpakumbaba naman ako. Hinayaan ko kayong makasal kahit masakit sa loob ko. Gusto kong umalis na ngunit ayaw ni Don Elbo. Nang may panganak ko si Ali, tinakot niya ako ng paulit-ulit. Kapag hindi ako papayag sa gusto niya na manatili sa mansyon na ito, kukunin niya sa akin si Ali. Kaya pumayag akong maging kabit niya. Pumayag ka rin, hindi ba?
Hindi mo pinanindigan ang pagiging asawa mo sa kanya. Kung lalayas din ako kasama si Ali, mahahanap at mahahanap din niya ako dahil marami siyang koneksyon. Kaya naging sunod-sunuran ako sa lahat ng gusto ng iyong asawa. Alam mo yun. Sana kung sinabi mo sa akin, edi sana lumayas na lang kami ni Ali. Umiiyak na pagsiwalat ni Nanay Lucy sa totoong estado ng kanyang buhay. Nay, tatay ko po si Don Elbo. Bakit hindi ko alam? Bakit niyo po tinago sa akin? Kaya pala lagi akong may masarap na pasalubong galing sa kanya. Kaya pala lagi akong may bagot mamahaling laruan galing sa kanya. Papa ko pala talaga siya. Wag mo matawag na tatay ang halimaw na yun, Ali. Literal na alagad yun ng dilim. Napakasama niya. Nila, silang lahat. Ang dami mo na palang alam sa lihim ng aming pamilya. Dumagdag ka pa ng isa pang lihim. Hindi ko hahayaan na manatili ka sa buhay naming mag-asawa, lalo na ang batang yan. Sampid at magiging kahati pa yan sa kayamanang para lamang dapat sa amin ng anak kong si Lucio. Bigla nitong binunot ang kalibre 38. Itinutok yon kay Nanay Lucy. Nanginginig na nagmamakaawa ang nanay na huwag kaming paslangin. Sumikip ang dibdib kong nakatingin sa aking ina sa kaawa-awang sitwasyon. Wala man lamang akong magawa. Umiihi na rin ako noon sa aking shorts dahil sa takot. Nakatutok pa lamang ang baril sa aking ina. Samantalang tila hindi man lamang natinag ang puso ni Doña Guada. Pumalakhak pa ito ng malutong at umalingaw-ngaw yon sa buong loob ng malawak na kwartong yon. Hindi man lamang kami mailigtas ng aking ama. Kung tunay ngang ama ko ito, nasa ibang bansa si Don Elbo dahil may mga inaayos na bagay tungkol sa negosyo ng pamilya. Kaya kung papaslangin man kami ni Doña Guada, tiyak na walang bakas ng ebidensya. Kaya lahat ng pagmamakaawa ay ginawa ko na. Pero halang ang kaluluwa niya. Wala siyang awa sa aming mag-ina na ang tingin ay kahati sa yaman. Doña Guada, ako na lang po. Ako lang naman ang pagkakamali ni nanay, di ba? Ako na lang po ang paslangin nyo. Huwag na po si nanay. Ali anak, hindi. Kung papaslangin man ako, dapat ako lang. Hindi ka kasali dahil inosente ka sa lahat ng mga nangyari. Kung may inosente dito, higit na ikaw yun anak. Hindi nay, ako na lang ang paslangin niya, wag lang ikaw. Hindi ko po kakayanin. Ang galing niyong magdrama ha. Dalawa kayong mamamatay. Walang maiiwan kaya magdasal na kayo. Dahil hindi kayo sasantuhin ng baril kong ito. 1, 2. Pagkabilang ng 3 ay walang awa nitong binarilang aking ina. Hindi ko alam kung anong magiging reaksyon ko. Talon ako ng talon sa harapan ng aking ina. Mayroong mabibilaukan na ako ng sariling laway dahil sa pagtatalon. Ang sakit sa dibdib makita ang ina na pinaslang ng iba. Tapos wala akong magawa dahil bata lamang ako noon. Huwag ka mag-alala, batang gusgusin. Kasama mo ng nanay mo ngayon sa kamatayan. Kaya huwag ka nang umiyak. Magsaya ka pa dahil hindi pa rin naman kayo maghihiwalay. Wika pa niya sa akin. Tinitigan ko siya ng masama. Siguraduhin yung kapag napaslang niyo ko, hindi sasanib sa akin ang pinuno ng kadiliman dahil oras na mangyari yun, babangon ako at unti-unting dudurugin ang itim na budhi mo, Doña Guada. Umalakak lamang siya sa akin, pinandiitan ko siya ng mata, kaya nilapitan niya ako at sinakal. Kundi na lamang at susuko na ako sa paghinga, ngunit bigla niya akong tinulak kaya bigla ulit akong napaubo. Nakasalampak ako sa sahig hawak ang aking lalamunan. Hala, itapon niyo yan sa bangin kung saan madalas tinatapon ang buhay ng mga walang silbi. Doon ulit ang mga yan. Kasama ba ang batang ito, Doña Guada? Natural, ihulog niyo at diretso na yan. Hindi rin naman yan mabubuhay pa. Sinakay ako at ang aking ina na walang malay sa isang itim na van. 3 tauhan ni Doña Guada ang nagdala sa amin sa nasabing lugar. Pasensya na Totoy, trabaho lang. Sana maintindihan ang kaluluwa mo. Diretso ka naman sa langit dahil inosenteng bata ka. Kuya, maawa ka sa akin. Bata naman ako, diba? Hindi ako magsasalita. Patakasin niyo na lang ako, parang awa niyo na. Kumaawa pa kami sa iyo. Kami rin ang kawawa. Pasensya na Ali, hanggang dito na lang talaga siguro ang buhay mo. Tinapon nito ang aking ina. Sisigaw na sana ako nang bigla rin akong itulak ng isa pa. Nagsisigaw ako sa sobrang takot. Pagulong-gulong ako sa mahabang bangin.
Minsan natutusok ng mga madadaan ng kahoy ang aking katawan kaya mas lalo lamang akong napapahiyaw. Yun ang huling naalala ko sa nangyari sa amin ng aking ina. Pinapas lang kami ni Doña Guada sa kanyang mga tauhan pero binigyan ako ng pangalawang buhay. Malakas na yugyug ang nagpagising sa akin. Pagkamulat ko ng aking mga matay, hilam pa rin yon sa luha. Kalma na, tumahan ka na. Nananaginip ka ng masama no? Kwento mo naman sa akin. Tita Cora, hindi lang basta panaginip. Bumalik sa alaala ko ang nangyari. Alam ko na kung bakit ako nandun sa bangin. Talaga? Sige, ikwento mo para makapag-report tayo sa mga pulis. Ipapakulong natin ang may gawa nito sa'yo. Si Doña Guada, siyang may gawa ng krimen nito sa amin ng aking inay. Pinaslang nilang nanay ko, Tia Cora. Sinimulan kong ikwento sa kanya ang lahat. Habang kinukwento yun ay kuyom at nanginginig ang kanyang mga kamay. Hindi ko alam kung apektado ba siya sa aking kwento o ano hanggang sa inilabas na niya ang kanyang galit kay Doña Guada. Halang talagang kaluluwa ng babaeng yan. Hindi pwedeng ganito na lang palagi. Isa rin ako sa naging biktima niya. Pero hindi man lang tayo makasumbong sa pulis dahil pati mga kapulisan sa bayang ito'y hawak niya. Kilala mo rin si Doña Guada? Kung ganun, malapit lang pala sila dito. Tita, itago niyo po ako, baka babalik siya at tuluyan na ako. Hindi mangyayari yan, Ali. Nandito ako para sa'yo. Sa kami kalayuan dito ang mansyon. Pero sakop na ng aking nabiling lupa ang bangin kung saan kanila itinapon. Ako lang, si Nanay Lucy hindi niyo nakita. Paano ang bangkay ni Nanay? Hindi man lang mabigyan ng maayos na libing. Hindi ko nakita, Ali. Wala kaming natagpuan na bangkay doon. Malamang dumiretso ang katawan niya sa malaking ilog. Baka inanod kaya ikaw lang nakita namin na nakahandusay sa paanan ng bangin. Pinaslang nilang aking ina, magbabayad sila. Sisingilin ko sila. Sisingilin ko siya sa anumang paraan. Ganyan nga, Ali, magalit ka. Ipaghihiganti natin ang ating mga mahal sa buhay na nawala dahil sa Doña Guada na yan. Nakasandal lang siya sa yaman ng kanyang angkang sakop ng kadiliman. Hindi nga pala sila mayaman dahil matagal nang tagilid ang kanilang negosyo. Yaman ni Don Elbo ang kanilang sinasandalan ngayon. Ano pong ibig niyong sabihin, Tita Cora? Mukhang napakalalim ng kahulugan ng sinabi niyo. Ano po bang nilalang ng dilim? Alam mo, Ali, ko nabubuhay ang anak ko ngayon. Malamang may apo na rin ako. Saka, isa na sana siyang magaling na albularyo kung nataon. Itong singsing na ito, isa ito sa singsing ng aking angkan. Sa akin ibinili ng aking ninuno. Isa akong albularya. Kaya kong gumawa ng kasamaan kung tutuusin. Kulam, barang, kahit ano paman. Ngunit hindi ko ginawa. Naniniwala pa rin ako na darating ang araw na aanihin niya ang lahat ng kanyang kasamaan. Mali, Tia Cora. Nasa iyo ang sandata para lumaban, para maghiganti. Bakit hindi mo ginawa? Ayokong dagdaan ang aking mga kamay, Ali. Hindi ko kaya. Ayokong maging masama dahil lahat ng kasamaan ay may kabayaran. Tia Cora, sa akin mo'y pamanang singsing. Turuan mo akong manggamot. Tiyak akong kaya kong gawin ng bagay na dapat gawin ng isang albularyo. Ha? Hindi kita kaanak. Hindi yata gagana ito sa'yo. Baka babaunin ko na lang ito sa hukay. Subukan natin, baka naman. Ganito, kapag gagana, ipapamana mo sa akin ng singsing. Ako ang magpapatuloy ng iyong misyon. Kapag hindi gagana, ako na mismong susuko. Ibabalik ko sa iyo ang singsing. Sige, tiyak naman akong dahil ang singsing agimat na ito ay konektado lang sa dugong nananalitay sa aking angkan. Hindi pa rin mawala ang kapiranggot na pag-asa sa aking puso na maaari kong manahin ng singsing na yon. Upang maging sandata ko sa paghihiganti, hindi lamang sa panggagamot ang aking balak, kundi sa pagpapabagsak ng angkan ni Doña Guada. Pero hindi rin ako gagamit ng barang at kulam dahil alam kong masama yon at maaari akong singilin balang araw. Gaganti ako sa ibang paraan ng pakikipaglaban. Unang Biyernes ng buwan, nang gawin ni Tita Cora ang ritual. Para isalin sa akin ang bisa ng singsing agimat, pinatak niya roon ang aking dugo. 3 patak ng aking dugo mula sa aking daliri. Bigla na lamang itong nagliwanag ng sobrang nakakasilaw. Hindi. Paano nangyari to? Bakit gumana sa iyo? Bakit po, Tita Cora?
Ganito din ang nangyari noong niritualan ng pagsali ng aking ninuno ang singsing. Lumiliwanag na sobrang nakakasilaw. Ibig sabihin bumibisa ang ritual na isalin sa iyo ang kapangyarihan at otoridad para paganahin ang mahikang taglay nitong mahiwaga at makapangyarihang singsing. Tita, may usapan tayo, hindi mo maaaring bawiin yon. Hindi ko babawiin. Nagtaka lang ako. Hindi ako makakalimot sa bilin ng lolo. Ang singsing na ito'y lumilinya lang sa dugo ng aking angkan. Pero bakit gumana sa'yo? Baka nagkataon lang, meron naman pong ganun eh. Hiling ng positibong utak ko kaya nagkatotoo. Kibit balikat lamang siyang nakatitig sa akin. Hindi ko na rin nilaliman ang isip ko tungkol sa bagay na yon. Ang mahalaga sa akin ay ang kapangyarihan at ang makapaghiganti. Pero sisiguraduhin ko munang malakas ako at sa araw ng paniningil, tinitiyak kong luluhod sila sa aking harapan. Makalipas ang isang dekada, isa na akong ganap na binatilyong albularyo. Magaling, malakas at kayang kontrahin kahit pang napakaraming elemento o anumang nilalang ng dilim. Isang hapon ay hindi ko inaasahan na ang magiging pasyente ko ay si Don Elbo, ang aking ama. Nasa 60 pataas na ang edad nito, ngunit matikas pa rin. Halatang malakas ang pangangatawan. Nakangiti itong nakatingin sa akin. Bago ako napunta rito, nagsaliksik na ako. Ikaw ang pinakamagaling na albularyo sa lugar na ito, ayon sa karamihan. Kahit mga matatanday, talo sa galing at kakayahan mong manggamot. Kaya dito na ako lumapit sa iyo. Uwi ka agad ni Don Elbo sa akin. Ano po bang karamdaman niyo, Don Elbo? Baka doktor na ang kailangan mo. Mayaman ka naman ah. Bakit ka nagtitiwala sa kagaya kong isang albularyo lang? Subok ko na ang galing ng isang albularyo, kaya mas nagtitiwala ako sa mga kagaya mo. Isa pa'y galing na ako sa doktor, ginawa na lahat ng pagsusuri ngunit wala. Negatibo ang lahat, wala akong sakit at napaka-imposible nun. Sige, umupo ka, tignan ko lahat sa'yo. Lagi bang masakit ang dibdib mo? Oo, tama. Paano mo naman nalaman? Hindi mo na kailangan malaman basta nakikita ko dahil albularyo ako at alam kong may gumagawa sa iyo ng ritual. Anong ibig mong sabihin? Binabarang ka, nahihirapan ka rin bang umihi? Oo, minsan napakasakit umihi. Dahil nilagyan ng mambabarang ng buhangin ang labasan ng iyong ihi. Mukhang ang daming may galit sa inyo, Don Elbo. Marami yata kayong kasalanan eh. Babaero yata kayo, tama ba ako? Hindi siya makasagot kaagad sa akin ngunit sa huli, isinuwalat niya ang kanyang pagiging babaero at sinabing nagsisisi na siya. Isang hindi inaasahang kwento nito ang lumabas sa sarili nitong bibig. Hindi ko minahal kahit kailan si Guada, kaya ako naging isang babaero. Pinilit ko lang libangin ang aking sarili sa iba't ibang babae, pero noong makilala ko si Lucy, naging kontento na sana ako sa kanya at sa anak namin. Kaso bigla na lamang di silang naglaho na parang bula. Iniwan nila ako at hindi na nagparamdam. Hinanap ko sila kahit sa ang sulok pero wala. Kaya muli ako naging lugmok. Muli akong napariwara. Kung sino-sinong babae ulit ang pinatulan ko. Bagay lamang din yatang mangyari sa akin to. Pero hindi. Ayoko pang mamatay. Umaasa pa rin ako na muli ay matatagpuan ko ang aking mag-ina. Nang marinig ko yun mula sa kanyang bibig, para na akong iiyak, Sir Joseph. Parang gusto ko siyang yakapin. Gusto kong sabihin sa kanya na ako ang kanyang anak. Bigla ko naintindihan na si Don Elbo ay biktima lamang din ng kasamaan at pagiging gahaman ng angkan ni Doña Guada. Tutulungan kitang gumaling, Don Elbo. Kaya kitang gamutin pero mangako ka na ayusin mo ng buhay mo sakali mang mapagaling na kita. Salamat kung ganyan, Ali. Tatanawin kong malaking utang na loob ito sa iyo. Walang anuman, Don Elbo. Alam mo, Ali, magkapangalan kayo ng anak kong si Allison. Siguro magkasing edad kayo. Sa totoo lang, parang gusto ko lang sabihin na ikaw ang anak ko. Kaso itiyak din naman akong hindi iiwan ni Lucy kung kani-kanino lamang ang aming anak. Oo nga naman po. Alanganin kong tugon. Masyado pang maaga para malaman ni Don na ako ang kanyang hinahanap na anak. Kaya nilihis ko ang aming usapan bago pa man ang lahat. Magsimula na po tayo, Don Elbo. Sisimulan ko na ang unang ritual. Uwi ka ako sa kanya.
3 puting kandila ang sinindihan ko at nilagay sa kanyang uluhan. Pagkatapos ay sinimulan ko na ang ritual. Hinipan ko ang singsing agimat. Sa akin pala singsingan. Pagkatapos ay itinapat yon sa kanyang noo. Diretso siyang nakatulog. Sunod ay inusal ko ang orasyon para lusawin ang karamdaman niya at mawala na ang buhangin na nilagay ng mambabarang sa daanan ng kanyang ihi. 3 beses kong paulit-ulit na inusal yon. Pagkatapos ay agad kong itinapat ang singsing na nasa akin daliri sa 3 nakasinding kandila. Nagliwanag ito at tumapat sa buong katawan ng Don. Hinayaan ko yun ng mahabang sandali upang maramdaman niya ang gaan ng pakiramdam. Tinutunaw ng liwanag ng singsing ang negatibong enerhiya. Kaya tiyak na magiging maaliwalas at magaan ang pakiramdam niya oras na magising siya. Tiyak ring nalusaw ng mga buhangin na nasa loob ng kanyang katawan. Habang tulog ang Don ay malaya ko siyang napagmasdan, Sir Joseph. Hindi ko na malaya ng pagpatak ng aking luha. Grabing pagpapahirap ang naranasan ng ina sa kamay ng asawa nito. Ito rin ang isa sa dahilan kung bakit pinaslang ni Doña Guada ang aking ina. Pero bakit hindi ko magawang magalit sa kanya na sobra? Oot masama ang loob ko. Kung tutuusin ay kayang-kaya ko siyang patayin habang tulog gamit ang kapangyarihan ng singsing na nasa akin. Pero bakit hindi ko magawa? Sinasabi ng aking puso, inosente rin siya at biktima ng pagpapaikot ni Doña Guada sa lahat ng mga taong nakapaligid sa kanya. Unti-unting nawala ang liwanag ng singsing. Ibig sabihin ay pawala na ang negatibong enerhiya at unti-unting nalulusaw ang mga buhangin sa loob ng katawan nito. Makalipas pang ilang sandali ay unti-unti nang iminulat nito ang kanyang mga mata. Hinanap agad ng paningin nito ang aking presensya. Ang gaan niya ng pakiramdam ko, magaling na ako, Ali. Wala niyang masakit sa akin. Ang sarap niya sa pakiramdam. Ganun po ba? Masaya ako para sa inyo, Don Elbo. Para sa mahabang buhay. Gaya niya sinabi ko, tatanawin kong malaking utang na loob ang pagpapagaling mo sa akin, Ali. Humiling ka kahit na anong kahilingan. Talaga po, kahit ano? Oo naman, kahit ano, Ali. Kung hihilingin ko magtrabaho ako sa inyo, kahit hardinero o janitor man lamang. Ano, isa kang magaling na albularyo na dinarayo ng maraming pasyente. Bakit mo namang naisipang magtrabaho sa mansyon? Bigla ko natakot na baka magduda siya sa aking katauhan. Kaya tumawa na lamang ako at binawi ang aking sinabi. Biro lang yon, Don Elbo. Pakiramdam ko kasi ang sarap tumira sa napakalaking bahay na yun eh. Hindi pa ako nakapasok sa ganung kalaking bahay. Pagsisinungaling ko pa. Ay, yun lang ba? Kung ganyan simula ngayon, pwede kang dumalo sa akin sa mansyon kahit na anong oras. Sabihin mo lang sa asawa kong si Doña Guada, dadalaw ka sa akin dahil pasyente mo ko. Maldita kasi yun eh. Baka biglang pag-initan ka nang wala sa oras. Talaga po ba, Don Elbo? Naku, nakakatuwa naman. Sige po, gagawin ko po kung ano ang utos nyo. Lagi kitang dadalawin sa mansyon. Nakakatuwa kang bata ka. Hindi ko alam kung bakit napakagaan ng loob ko sa iyo. Siguro dahil sa napagaling kita, Don Elbo, kaya bigla na lamang naging magaan ang loob mo sa akin. Hindi po ba? Ay, siguro rin. Basta dalasan mo ang pagdalo sa akin para ma-check lagi kung ano ang aking lagay. Madalas na ako nagkakasakit ngayon. Mukhang matanda na nga siguro ko. Opo naman, Don Elbo, walang problema. Dadalaw akong madalas sa inyo. Nang makaalis ay agad kong pinuntahan si Tia Cora sa loob ng malaking bahay. Kinuwento ko sa kanya ang lahat-lahat. Mabait naman talaga si Elbo. Kahit may tinatago siyang lihim, alam kong mabait siya. Iyang asawa niya, ang kabit ni Satanas na ubod na sama ng ugali. Tita Cora, hindi mo pa naikwento sa akin ang lahat. Ano ba talaga ang nangyari? Bakit namatay ang anak mo? Si Don Elbo rin ba na ama ko ang siyang ama ng anak na pinaslang ni Doña Guada? Hindi, malabong mangyari yan. Hindi kami nagkaroon ng relasyon ni Don Elbo. Hindi si Don Elbo kung ganun sino? Kapatid ni Doña Guada, ang kambal ni Doña Guada na lalaki ang ama ng aking anak. 1 linggo lang noon buhat ng isilang ko ang aking anak nang biglang pinasok ng mga tauhan ni Doña Guada ang aming bahay. Pinaslang niya kaming lahat. Kinain niya ang anak ko. Napakagulo naman po, bakit kinain niya ang anak mo? Baliw ba si Doña Guada?
May schizophrenia po ba siya? Yung sakit sa utak? Hindi, wala siyang sakit sa utak, kundi isa siyang aswang naghahamon sa yaman. Ano? Isang aswang? Aswang ang asawa kong si Miguel pero minahal ko siya. Tinanggap ko ang kanyang pagkatao sa kabila ng lahat. Hindi ko lubos sa kalahain na dahil sa yaman ay magagawang paslangin ni Doña Guada ang kanyang kambal. Kinain niya ang anak ko sa mismong harapan ko pero wala akong magawa. Kahit iyang singsing na hawak mo, hindi ko napagana ang kapangyarihan. Bakit naman po? Dahil may takot ako sa puso. Tapos hindi pa ako nakakabawi ng lakas dahil kakapanganak ko pa lamang. Ayaw ko rin gumawa ng masama. Ayaw kong gumanti kahit gaano pa ako sinaktan ni Numan dahil ang sabi ng Diyos, ang paghihiganti ay kanya. Hindi sa mga kami nating anak lamang niya. Maling-mali po, Tita Cora. Binato ka ng bato, bakit tinapay ang ibabalik mo? Mas malaking bato dapat. Nasa kami mo na ang bagay na magbibigay hustisya sa ginawa ng Doña Guada na yun sa inyo. Tinago mo lang. Paano ka naman nagtagumpay na mabuhay? Akala ni Doña Guada na patay na ako kasi daddad na ng bala ang buo kong katawan. Doon sa bangin kung saan kay tinapon. Doon din ako itinapon maging ang aking asawa. Nagising ako nagliliwanag ang singsing agimat. Binigyan ako ng pangalawang buhay ng singsing na yan. Sinagip din ako ng isang matandang hasyendera na siyang may-ari nitong malaking bahay at hasyenda. Inampon at dahil sa wala siyang pamilya, mag-isa sa buhay, sa akin niya pinamana itong lahat. Napabuntong hininga na lamang ako sa karanasang tinamo ni Tia Cora sa kamay ni Doña Guada. Huwag ka mag-alala, Tia Cora. Hindi matatapos ang buhay ko nang hindi na ipapaghiganti ang aking ina sa masamang kamay ng Doña Guada na yon. Tigilan mo na ang paghihiganti na pangarap mo, Ali. Hindi mo alam kung anong itim na kapangyarihan ang mayroon siya. Isa siyang aswang, kaya hindi malayong isa rin siyang itim na babaylan. E di magkasukatan ang aming kapangyarihan. Ang tigas ng ulo mong bata ka, mapapahamak ka lang sa binabalak mong yan. Isang dekada kong pinaghandaan ito, Tia Cora. Kaya hindi mangyayari ang sinasabi mo. Nakatitiyak ako magiging tagumpayan lahat ng ito. Walang magawa si Tita Cora. Hindi niya ako kayang pigilan sa akin nais. Sa tagal kong pinaghandaan nito, ngayong handa na akong suungin ang laban. Ngayon pa ba ako susuko? Kinabukasan ay agad na dinalaw ko si Don Elbo sa mansyon. Doble ang layunin sa pagdalo na yon. Si Doña Guada talaga ang aking pakay. Gusto kong malaman kung ano ang kanyang kahinaan. Pagdating sa mansyon ay nagpakilala agad akong bisita ni Don Elbo. Pinapasok ako ng katulong. Nasa sala sina Don Elbo at Doña Guada. Kanya-kanyang hawak ng magazine. Nagbabasa ng mga kaganapan sa paligid. Nanliit agad ang tingin ng Doña sa akin nang sa akin nabaling ang kanyang atensyon. Sino na naman to, Elbo? May ibang tao ka na namang pinapasok sa mansyon. Siya ang binatang albularyo na nagligtas sa buhay ko. Kita mo naman, bigla akong gumaling, hindi ba? Sobrang galing niyang manggagamot kaya simula ngayon, lagi niya akong dadalawin dito. Siya na ang personal kong manggagamot. Mas lalong sumimangot ang mukha ng ginang. Masama pa rin ang tingin sa akin. Magandang araw, Doña Guada. Ikinagagalak kong makilala ka. Masaya akong nabigyan ko ng pangalawang buhay si Don Elbo. Anong hani ka ba ng babaylan? Sabihin mo sa akin. Babaylan po. Albularyo lang po ako, hindi po ako babaylan. Huwag mo nga ako niloloko. Ang mga albularyo ay hindi lang herbal ang gamit. May ritual na rin. Kapag may ritual, ibig sabihin babaylan ang hani mo. Malinaw ba yon? Wala po akong ideya sa ganyan, Doña Guada. Hindi ko alam man tungkol sa bagay na yan. Basta pagiging albularyo lamang ang naituro sa akin. Paano ka naging albularyo nang walang alam sa pinagmulan ng iyong kapangyarihan? Teka, ang singsing na yan, bakit nasa iyo yan? Kilala niyo po yung may-ari ng singsing na ito? Matagal nang patay yon. O di kaya'y peki lang yan. Hindi naman siguro nagmula riyan ang kapangyarihan na mayroon ka, hindi ba? Ay, hindi po. Malabo po yun. Maagap kong sagot. Ngunit sobrang nagtaka ako sa kakaibang interes na ipinakita niya sa singsing na ito. Mas ikinagulat ko nang alukin niya ako ng malaking halaga ng pera. Ibenta mo na lang sa akin yan ng 1 milyon. Nang sa gayon ay mapakinabangan mo ang singsing na yan. Naku po, sayang. Kung hindi ko lang ito hiram, tiyak na ibebenta ko ito eh.
Kaso itiyak na hahanapin ito ng may-ari sa akin. Baka ito pang dahilan ng aming pag-aaway. Ayoko masira ang aming pagkakaibigan ng dahil sa pera. Kaya pasensya na po Doña Guada, hindi ko po ito ibebenta. Bakit? Sino bang may-ari ng singsing na yan? Sabihin mo sa akin. Siya na lamang ang aalokin ko ng malaking halaga. Hindi siya nakikita ng kahit na sino. Ako lang nag-iisang nakakakita sa kanya. Kaya tiyak na hindi rin siya magpapakita sa iyo, Doña Guada. Pinaglololoko mo ba ako? Ay hindi po. Bakit po hindi po ba kayo naniniwala sa mga elemento? Isa pong elemento ang may-ari ng singsing na ito eh. Guada, tigilan mo na nga yung tao. Anong pumasok sa kokote mo at gusto mong bilhin ng singsing na yan? Wala naman, gusto ko lamang gawing koleksyon. Alam mo naman ako, hindi ba? Mahilig ako sa koleksyon, Elbo. Kaya, wag mo rin akong pakialaman. Maghanap ka na lang yung iba. Narinig mo naman di ba? Hiram lang niya, saka elemento ang may-ari. Mas lalong ikakapahamak niya yan. Wala itong magawa lalo na nang ipagtanggol ako ni Don Elbo, ngunit masama pa rin ang tingin niya sa akin. Hindi ko na lamang yun binigyan ng pansin pa. Bulag-bulagan na rin ako. Kung pwede ko lamang gamitin ng kulam, tiyak na kanina pa siya bumulagta. Subalit iyon ang iniiwasan kong gawin. Dahil maigpit na bili ni Tia Cora na hindi dapat gawin yon. Maghihiganti ako sa tamang panahon. Ang gumugulo sa aking isipan ay bakit sobrang interesado ito sa singsing. Gusto kong malaman kung bakit kaya pagka-uwi ko ng gabing yon ay si Tia Cora kaagad ang hinanap ko. Bakit? Saka ano yung mukhang yan? Bakit puno ng pagtataka? Tita, ikaw lang ang nakakaalam tungkol sa singsing na ito, hindi ba tita? Gaano ba ito kahalaga? Bakit gustong bilhin ni Doña Guada ng 1 milyon? Inalok ka niya ng 1 milyon kapalit niyan? Opo, nagtaka nga ako saka tiyak akong ikaw ang tinutukoy niya na may-aring matagal na daw patay. Hayop talaga ang guhatang yon. Nagduda pa siya na posibleng buhay ako. Hindi tita, ang sabi niya baka peki lang ito. Ginaya ang tunay na singsing na may ganitong disenyo. Pero bakit gusto pa rin niyang bilhin? Hayaan mo na kung ganun, halika. Ibibigay ko sa iyo ang libro na kasaysayan ng singsing na yan. Talaga po, Tita Cora? Lahat ng bagay ay may kwento at pinagmulan. Itong singsing na nasa kamay mo'y may napakalalim na kwento. At dahil nasa kamay mo ito, siguro naman ay may karapatan kang malaman kung saan talaga ito nanggaling at bakit ganito kalakas ang kapangyarihan ng singsing agimat na yan. Mas lalo akong naintriga sa mga sinabi ni Tia Cora. Isang kahon ng kristal, ang laman ay maliit na libro. Maging ang takip ng libro nito'y wari ko'y pwedeng ibenta sa malaking halaga. Grabe naman ang ganda ng librong ito. Binuksan ko ito at ang unang pahinang bumungad ay ang singsing na nasa daliri ng isang anghel. Nagulat ako at napatitig kay Tia Cora. Isang anghel ang unang nagmamay-ari ng singsing na ito. Tita Cora, isang anghel ang unang nagmamay-ari ng singsing? Oo, tama ka. Isang anghel na sumuway sa utos ng Diyos. Kaya nilaglag dito sa lupa. Sobra-sobrang pagsisisi niya. Dito sa lupa, isang mortal ang nakilala niya. Nakipagrelasyon siya sa isang mortal. Kaya nagkaroon ng Nephilim ang aking lahi. At ako, ang huling lahi ng Nephilim. Ngunit kung nagkaroon ng anak at apo, ang nawawalang kambal ni Lolo Amasayas na si Lolo Sasius. Ibig sabihin ay hindi lang ako ang huling lahi, baka mayroon pa. Pinapatuloy ko pa ang pagbukas ng libro. Doon ko nalaman kung gaano ka makapangyarihan ng singsing. Ngunit tuwing may bubuhayin itong nilalang, nababawasan din ang kapangyarihan na taglay nito. Hindi ba ikaw ang unang binuhay ng singsing? Ibig sabihin mas makapangyarihan ito noong hindi ka pa nito nabibigyan ng pangalawang buhay. Oo, tama. Noong hindi pa bawas sa kapangyarihan ng singsing, kahit gaano kalayo ang masamang nilalang na dapat puksain, kaya kong maramdaman, kaya walang gaanong masamang nilalang noon sa baryong ito dahil nasusupil ko sila. Kaya lang nang mabuhay ako muli dahil sa singsing na yan, nawala na ang ganoong kapangyarihan niya. Nabawas dahil sa ginawang pagbalik ng aking buhay. Ang daming bagay na nadiskubre ko ng mga oras na yon, Sir Joseph. Ang singsing agimat ay pinaubaya sa akin ni Tia Cora. Hindi siya basta isang agimat lamang. Isa siyang makapangyarihang singsing na pag-aari ng isang anghel. Patuloy ang pagdalaw ko kay Don Elbo sa mansyon.
at madalas na masama ang tingin sa akin ni Doña Guwada. Ngunit baliwala sa akin yon. Ang mahalaga ay si Don Elbo na pabalik-balik din ng sakit. Nawawala ang proteksyon na ibinibigay ko sa kanya, kaya duda kung nasa malapit lamang ang may gawa ng bagay na yon sa Don. Hanggang sa isang gabi kalagitnaan ng kanilang pagtulog nang may manalas ang isang grupo ng mga aswang na siyang ikinagulat ko. Maganda ka, Ali. Sobrang dami nila. Tiyak na alagad dito ni Doña Guwada. Mukhang nasundan ka, kaya maganda ka. Bakit ako ang pinupuntirya ng mga yan? Mukhang balak makuha sa iyo ang singsing. Kung ang singsing ang balak nila, hindi ba dapat kinuha na ito sa iyo ni Doña Guwado noong pinaslang ka niya? Hindi ko suot ang singsing sa aking palasingsingan. Nasa dibdib ko ito nakakwintas. Iyon ay dahil lalaki ang magtataglay nito ayon sa propesiya. Iniwan lang yan sa akin ng lolo para pangalagaan. Oo, nagawa kong manggamot. May bisa pa rin kapag ginagamit ko sa kabutihan, pero hindi sa pakikipaglaban. Gagana lamang ang kapangyarihan ng singsing sa pakikipaglaban sa mga nilalang ng dilim. Yun ay kung hawak ito ng tagapangalaga. Ayon na rin sa nakasulat sa propesiya ng singsing agimat. Posibleng hindi gagana kung gagamitin ko sa pakikipaglaban. Posible dahil angkan lamang ni Lolo Amasayas at ni Lolo Sasius lang ang nakasaad sa propesiya, hindi ibang lahi. Kung gumana man sa'yo dahil sa panggagamot mo, yun ay dahil ginamit mo sa kabutihan. Tahimik kong iniintindi ang sinasabi ni Tia Cora. Mukhang hindi ako sang-ayon sa sinabi niya. Ramdam kong gumagana sa akin ang kapangyarihan, kaya para subukan ko isinugal ko ang aking buhay. Saan ka pupunta, Ali? Haharapin ko ang mga yan, Tia Cora. Baka maagaw sa iyo ang singsing, Ali. Gagamitin nila yan sa kasamaan. Mag-iingat ako, Tia. Huwag po kayong mag-alala. Wala na siyang nagawa pa nang harapin ko ang napakaraming aswang. Isang anyong paniki na may medalyon sa dibdib na nagliliwanag ang humarap sa akin. Hawak nito ang medalyon at itinapat iyon sa akin. Ngunit hindi ako natinag sa liwanag na yon. Bigla na lamang ding nagliliwanag ang singsing sa aking palasingsingan. Itinapat ko yon sa kanyang medalyon. Mas lalong nagliliwanag at naglaban ang enerhiya ng dalawang agimat. Ramdam ko yon. Hindi ko yon binawi hanggang sa siya na mismo ang pumutol ng labang yon. Lakas ng enerhiya ng singsing. Hindi ko kaya. Anong kailangan mo't nagdala ka pa ng maraming alipores? Ikaw, kailangan ko pa bang magkunwari? Ang singsing na yan ay mahalaga sa akin. Ibigay mo na sa akin ang singsing para maging tahimik na ang buhay nating pareho. Hindi ko ibibigay sa iyo ang singsing na ito. Kung hindi man ako nasa propesiya na tagapangalaga nito, mas lalong hindi ikaw, kaya pangangalagaan ko ito, kahit kapalit pa ng aking buhay. Ang tigas ng ulo mong lalaki ka, pues pagdurusahan mo. Haatake sana siya gamit ang medalyon. Ngunit mabilis ko itong nasangga. Bumalik iyon sa kanya at tumilapon siya palayo. Mas malakas ka pa sa akin. Napagana mo ng gusto ang depensa ng singsing. Ibig sabihin na ikaw ang tagapangalaga. Ikaw ang nakasaad sa propesiya. Hindi maaari ito. Salakayin niyo siyang lahat. Walang ibang depensa ang pumasok sa aking utak kundi ang singsing lamang. Nagulat ako na maging abo lahat ng matamaan ng liwanag ng singsing na yon. Ang iba'y kanya-kanyang takas nang makita ang mga kasamahang naging abo. Hindi ko sila tinigilan hanggang sa tuluyan ng tumakas ang mga ito. Hindi pa tayo tapos. Sa isang paraan tayo magtutuos. Kahit anong paraan, handa kitang harapin. Sambit ko pa sa kanya. Hindi ko pinahalata na alam ko kung sino siya sa likod ng pag-aanyong paniki niya. At aalamin ko kung anong uri ng laban ng kanyang tinutukoy. Nang tuluyan ng tumahimik ang paligid ay saka lamang ako pumasok sa loob. Sinalubong ako ni Tia Cora at puno ng pagtataka. Hindi ako makapaniwala, Ali. Paano mo napagana ang kapangyarihan ng singsing? Hindi ikaw ang nakasaad sa propesiya. Hindi ko rin alam, Tia Cora. Sinubukan ko lang pero totoong lumabas ang bisa niya eh. Sobrang natakot ang nilalang sa nakakasilaw na liwanag. Kaya nga nakapagtataka, hindi kaya't buhay si Lolo Sasius hanggang ngayon? Hindi kaya ikaw ang kanyang apo? Wala naman po akong nakilalang Lolo Sasius, Tia Cora. Ang alam ko po yung patay ng mga magulang ni nanay, 15 anyos lang siya.
15 anyos lang siya nang manilbihan sa mansyon ni Don Elbo. Sa pangangalaga pa lang ng mga magulang nandun ng mansyon hanggang sa may pamana na ito ng tuluyan kay Don Elbo nang sapilitan itong ikasal kay Doña Guada. Yun lang po ang alam ko sa kwento nila. Tumango lamang si Tia Cora sa naging kwento ko, ngunit tila may naglalaro sa kanyang isip. Nagpaalam na siyang pumasok ng kanyang kwarto. Maging ako'y natulog na rin. Napagod ako at mabilis na nakatulog dahil ramdam ko ang paglabas ng kapangyarihan ng singsing. Ay ang paglabas din ng aking enerhiya sa katawan. Kinabukasan ng magising ako'y nakapila na ang mga pasyente sa kapilya. Tinapos kong gamutin lahat ng pasyente. Hapon na nang makatapos ako sa aking misyon, ngunit pumuslit pa rin ako sa mansyon. Pinuntahan ko si Don Elbo upang kumustahin. Subalit habang sakay ng aking motor ay bigla na lamang may pumitik sa loob ng aking utak. Biglang nandilim ang aking paningin. Kamuntik pa akong matumba dahil sa pagkawala ng aking balanse. Mabuti na lamang at maagap ako at mabilis akong pumaligid sa lubak-lubak na kalsada. Hinawakan ko ang aking ulo, pumusal ng orasyon. Nang maging maayos na saka lamang ako tumuloy sa pagmamaneho. Pagdating ko sa mansyon ay nakaratay si Don Elbo sa kama nito. Wala roon si Doña Guada. Ang sabi ng katulong ay dumalo sa pagtitipon. Kinuha ko yung pagkakataon. Pinatulog ko si Don Elbo habang ginagamot. Habang wala pa itong malay ay kinuha ko yung pagkakataon upang ikutin ang kwarto ng mag-asawa. Tiyak akong may makukuha kong ebidensya sa mga oras na yon. Isang mahabang portrait ng mag-asawang Don Elbo at Doña Guada ang nakatakip sa dingding. Halos kasing laki na yon ang pintuan. Hinawakan ko ito nang hindi sinasadyay gumalaw ito papasok. Nagulat ako dahil bumukas ito at bumungad sa akin ng isa pang napakalawak na kwarto. Ngunit kandila lamang ang nagsisilbing liwanag roon. Napakaraming nakahilerang naglalakihang kandila. May kulay itim, pula at puti. Isang sikretong kwarto ito ni Doña Guada. Isang malaking altar na puno ng maraming bote. May lamang mga kung ano-anong bagay. Ngunit higit na nakakakilabot sa altar na yon ay ang samot-saring mga manika. Mga manikang nakakatakot ang muka na tila nasa niba ng ilang kaluluwa ng masasamang elemento. Isa pang bagay ang kapansin-pansin na nagpabaligtad ng aking sikmura ay ang mga garapon ng sariwang dugo na naroon. Ang iba pa'y may mga lamang mga batang hindi pa pinapanganak, mga batang kinuha sa taguangkan na nasa 4 hanggang 5 buwan. Nakapreserbang mga ito sa garapon. Napamura na lamang ako habang nakatingin sa mga bagay na yon nang biglang sumagi sa isipan kong hawakan ng 2 manika na nasa harapan ng altar. May nakatusok na karayom sa ulo ng isang manika at isa sa tiyan. Nakasindi pa ang 2 itim na kandila sa tapat ng 2 manika. Nang tingnan ko ang likod ay nagulat ako nang makitang nakaw na kuha ng litratong nakatali sa isang manika. Ang isa naman ay si Don Elbo. 2 silang kinukulam ni Doña Guada. Hindi na barang ang ginagawa nito sa sariling asawa, kundi kulam. Marahil ay upang hindi masyadong halata na gawa sa kadiliman ang sakit na binibigay nito sa Don. Demonyong Doña Guada, siya mismong may gawa ng bagay na ito kay Don Elbo. Paano niya maaatim na gawin sa sariling asawa ito? Nagmamadali na ako. Ibinalik ko sa ayos ang manika. Pero pinatay ko lahat ng nakasinding kandila sa loob ng kwartong yon. Kinontra ko ang kulam na ginawa niya. Binalik ko lahat ng sakit sa kanya at siniguro na hindi na nito may babalik sa amin ni Don Elbo ang bagay na yon. Pagkalabas ko ng kwartong yon ay maingat ko itong isinarado. Pagkatapos ay pinagising na ang Don. Maayos na ulit ang pakiramdam nito. Kung pwede lang na dito ka na lang lagi, Ale, para hindi na bumalik ang karamdaman ko. Hindi ko maintindihan na laging bumabalik ang karamdaman ko pagdating ng hating gabi. Huwag ka pong mag-alala, Don Elbo. Simula ngayon, hindi na yun babalik pa. Wala nang karamdaman ang babalik sa'yo. Magiging maayos na ang kalusugan mo. Talaga ba? Mangyayari yan? Opo, Don Elbo, pero posible pa rin kapag nasa paligid lamang ang may gawa. Pwede bang dito ka muna hanggang hating gabi? Nakakatakot eh. Oo naman po, Don Elbo. Walang problema. Pinagbigyan ko siya sa kanyang hiling. Dahil ramdam kong takot siyang muling umatake ang sakit ng kanyang tiyan.
Umupo ako sa gilid ng kama habang pinapakain siya ng kanyang katulong. Ilang sandali pa'y biglang dumating si Doña Guada. Halos magkulay papel na ang bibig at mukha nito. Anong nangyari sa iyo, Guada? Akala ko ba bukas ka pa uuwi? Bakit bigla kang napasugod? Ang sama ng pakiramdam ko. Para ako mamamatay. Sobrang bigat sa pakiramdam. Ang bigat sa paghinga. Kaya mo ba siyang gamutin, Ali? Mukhang napakasama ng pakiramdam niya. Hindi po pasensya na po, hindi ko po kaya. Anong hindi? Bakit hindi? Abay, nasaan ang dedikasyon mo sa pagiging albularyo? Kapag isa kang albularyo, kahit sino pwede mong gamutin. Pasensya na, inubos ko na po kay Don Elbo ang aking enerhiya at kapangyarihan para matiyak na ligtas at magaling siya. Kaya wala na po ako natirang lakas para gamutin ka. Pagsisinungaling ko pa. Paano ko gagamutin ito kung ito lang naman din ang may gawa ng kasamaang yon? E di ako naman ang mapapahamak. Gayong ang sakit na dinaramdam nito ay kagagawan lamang din nito. Ibinalik ko lang naman sa kanya nang hindi niya namamalayan. Pagkalipas ng hating gabi, nagpaalam na ako kay Don Elbo na umalis. Hinayaan niya rin naman ako dahil wala naman itong iniindang karamdaman. Narinig ko pa sa Don na tinawag ang driver para dalhin sa ospital ang asawa. Subalit marin itong tumanggi. Lihim akong napangiti. Alam na nito ang gawa nito na hindi kayang gamutin ng kahit na sinumang doktor. Mabilis akong bumiyahe pa uwi. Kailangan kong ipagpatuloy ang pagkontra hanggang sa tuluyan na siyang manghina. Hindi ko hahayaan na makabawi pa siya at maibalik pa sa amin ang aking ama. Pahihinain ko ang kanyang katawan hanggang sa tuluyan na siyang sumuko, at kung iyon man ang ikamamatay niya, tiyak na iyon na rin ang kaparusahan niya. Makalipas ang 1 linggo'y muli kong binisita si Don Elbo. Sigurado naman akong magaling na siya ng lubos. Ang nais ko lang namang makikita ay si Doña Guada at kung paano siya naghihirap sa pagkakataong yon. Pagdating ko sa mansyon ay sinalubong ako ng maaliwalas na mukha ni Don Elbo. Sobrang saya niya nang makita akong papasok pa lamang ng gate. Dinala ko nito sa sala. Doon ipinakilala pa niya ako sa kanilang anak ni Doña Guada. Bagong dating lamang ito galing sa Amerika, kaso'y masungit at mukha pa lamang. Pwede mo siyang maging kaibigan, Lucio. Mabait si Ali. Tiyak magkakasundo kayo at tiyak ako magiging mabuti siyang kaibigan mo. Mag-isip ka nga, Papa. Yan dukhang yan. Ipapakaibigan mo sa akin. Anong positibong bagay ang may bibigay niya sa buhay ko? Lucio, anak. Bilang isang wais, hindi naman mayaman o mahirap ang pagbabasihan mo ng isang kaibigan. Yung positibo sa pag-iisip, masipag na tao, sapat na para masabi mong mayroon kang isang kaibigan na masasabing positibong impluensya sa buhay mo. Tumahimik ka na nga lang, Papa. Ayoko maging kaibigan ng ganyang tao. Alam mo kung ano ang antas ng tao na gusto ko. Mayayaman. Iyon, malayong malayo sa lalaking yan. Tama. Walang silbi kung iyan na magiging kaibigan mo, Lucio. Walang pinag-aralan. Anong impluensya niya sa'yo? Marunong ba siyang gumawa ng himala? Nakakatuwa naman. Biglang sabat ni Doña Guada. Galing ito sa loob ng kwarto nito. Nakisabat sa aming usapan kakabukas pa lamang ng pinto. Mama, bakit ka lumabas ng kwarto niyo? Magpahinga ka muna ron. Mamaya sisimulan ulit natin ang panggagamot sa iyo. Utos ni Lucio sa kanyang ina. Ayos lang, anak. Gusto ko ring lumabas paminsan-minsan. Mukhang mas lalong lumalala ang karamdaman mo ngayon, Doña Guada. Naninilaw ka na ngayon, oh. Hindi ka pa rin ba makahanap ng magaling na manggagamot para sa'yo? Gagaling na ako dahil nandito na ang anak ko. Siya ang gagamot sa akin. Hindi ko na kailangan ng ibang tao. Anak ko lamang ang kailangan ko. Sigurado ka ba na kaya kang pagalingin ng anak mo, Doña Guada? Hindi mo ba nakikita ang medalyon na nasa kanyang leeg? Yan ang kapangyarihan niya. Mas higit na mas malakas kaysa sa gamit na mayroon ka. Kaya wag na wag mo mamaliitin. Kaya niya kayong gapiin. Wala akong kapangyarihan na pwedeng ipagyabang. Isa lang akong ordinaryong manggagamot. Talaga? Napakasinungaling naman. Malalaman natin yan kapag mangyaring mabisto ng anak ko na ikaw ang may gawa nito. Paghandaan mo na lamang. Hindi ako tumugon. Hindi ko alam kung tinatakot lang ba niya ako o kung totoong may kapangyarihan siya. Gayunpaman, kapag nangyari na madiskubre nito, ay hindi ako natatakot.
Lalabanan ko siya kahit alam ko na magkadugo kami. Biglang pumigit na si Don Elbo kaya tumahimik na rin si Doña Guada at anak nitong si Lucio. Sana naman irespeto niyo pa rin si Ali bilang bisita ko. Hindi ako gumaling kung hindi dahil sa kanya. Utang ko sa kanya ang buhay ko. Alam kong hindi niyo nasubaybayan pero ako mismo ang magpapatunay sa galing niya bilang manggagamot. Pauwiin niyo na lamang yung bisita niyo, Papa. Hindi ko siya gusto at ayoko siyang laging narito. Pupunta siya rito para gamutin ka lang. Kapag wala na, hindi na siya pwedeng papasukin. Prangkang wika ni Lucio. Tumayo ako at ayos lamang naman sa akin yon. Makita ko lamang na naghihirap si Doña Guada sa kanyang sariling kagagawan ay ayos na ako ron. Kung totoosin ay kulang pa ang karamdamang mayroon siya kaya patuloy ko pa rin siyang pahihirapan. Nang gabing yon, sa harap ng kandila, habang ginagawa ko ang parusay bigla na lamang sumipol ang napakalakas na hangin. Sobrang lakas nito at nagawa pang patayin ng nakasinding kandila. Ilang sandali pa'y isang presensya ang aking nararamdaman. Gumagamit ito ng tagabulag pero kita pa rin ito ng aking paningin. Itinapat ko sa isang sulok ang singsing agimat at nang magliwanag yun ay ganoon na lamang ang paghuhumiyaw ng isang nilalang. Lalabas ka ba o pupuruhan kita? Nandyan na, tama na. Tinigil ko ito at hinintay na tuluyang bumungad sa aking harapan. Nagulat ako nang bumungad sa aking harapan si Lucio. Nanlilisik ang mga matang nakatingin sa akin. Anong ginagawa mo rito? Ano ba sa tingin mong ginagawa ko, Ali? Sinasabi na nga ba, sa iyo galing ang pagpaparusa kay Mama? Anong sa akin galing? Sa kanya galing yon. Binalik ko lang. Kinulam niya ako dahil ginamot ko ang ama mo na kinulam rin niya. Masyado ka kasing pakialamero. Kung hindi ka na nakisali sa ginawa ng Mama, edi sana wala ka sa eksena. Yan lang ang masasabi mo. Ama mo ang kinulam ng iyong ina. Wala kang reaksyon. Sa masamang gawa pa rin ng iyong ina ang panig mo. Alam mo, kaysa makialam ka sana, dapat manahimik ka na lang. Ngayon dahil pakialamero ka, wala kang ibang kababagsakan kundi impyerno. Hindi ako natatakot sa iyo, Lucio. Ang pinagtataka ko lamang ay bakit tila ba wala lang sa iyo ang ginawa ng iyong ina sa iyong ama. Marami ka pang hindi alam, pero sige, bonus ko na sa iyo ito. Total, hindi na rin naman magkukuros ang landas niyo ni Papa kasi ngayon pa lamang ipapaslangin na kita. Anong lihim niyong mag-ina sa iyong ama? Gusto mong malaman? Pues sige, bago ka mamaalam. Mabuting alam mo na kung ano ang kwento. Hindi ko ama si Papa Elbo. Ano? Niloloko niyo si Don Elbo? Sobrang tagal na ninyong tinatago ang katotohanan. Sige, kukwento ko pa sa iyo ang lahat. Ganito kasi yon. Ayaw magpakasal ni Papa kung peke kay Mama. Tumatagilid na ang kumpanya noon nila Mama. Ang ginawa, pinainom ng pampatulog si Papa at pagkagising iyon nang sumabog na balita. May nangyari sa kanila at para mapagtakpan ng kahihiyan, kailangan may kasal ka agad. Hindi pa natapos doon ang lahat kasi tinakot pa ni Papa si Mama na kapag hindi magbuntis ay hihiwalayan. Siyempre matalino din ang Mama, kaya ang ginawa, nagpabuntis sa ibang lalaki. Yun na yun, ako na itong naging bunga. Simple hindi ba? At ngayong kasama ko na ang tunay kong Papa na siyang natutunan ng mahalin ng Mama at kapag gumaling na siya, magiging buo na kami. Kung hindi makuha sa kulam si Don Elbo, itidaanin sa lason hindi ba? At kapag wala na siya, hahakutin na namin lahat ng yaman doon sa Amerika. Doon na magiging buo ang aming pamilya. Hayop ka. Ang buong akala ko'y kinulam at binarang ng iyong ina si Don Elbo dahil sa babaero ito. Iyon pala'y upang maging sa inyo na ang buong yaman. Napakasama niyo, Lucio. Oh, sandali. Bakit parang sobrang apektado ka? Bigla kong tumahimik at pilit na nagiging normal ang reaksyon. Hindi nito pwedeng malaman na anak ako ni Don Elbo. Ang buong akala ko'y magkapatid kami. Yun pala'y ibang lalaki ang ama nito. Hindi ko alam kung kaya ko bang ilantad kay Don Elbo ang totoo. Biglang muling humalakhak si Lucio kaya napatingin ako sa kanya. Hindi ko napagandaan ang atake niya dahil napalalim ng gusto ang aking pag-iisip. Tumalsik ako sa dingding dahil sa lakas ng kapangyarihan na kanyang inilabas mula sa kanyang kwintas. Napaumbangol ako sa sakit habang tinitingnan ng kwintas na gamit niya. Ito ang kwintas ni Doña Guada noong umatake ito sa anyong taong paniki.
Tatapusin na kita ngayon mismo. Ang dami mo nang alam. Kailangan na kitang tiklopin. Sa tingin mo ganun lang yun kadali? Ilalaban ko ang buhay ko, Lucio. Dahil pangalawang buhay ko na ito na binigay sa akin ng Diyos. Salamat sa katotohanan pero hindi mo kayang patiklopin ng ganun lamang ako kabilis. Itinapat ko sa kanyang singsing sabay usal ng orasyon. Nagliwanag ito kaya napatakip siya ng mata. Bigla na lamang siyang nag-anyong baboy ramo. Mabilis ang bawat pag-atake niya. Sinuong niyang nakakasilaw na liwanag. Tumakbo na mabilis at lumapit sa akin. Gamit ang ulo at matalim na pangil ay inatake ako nito. Muli na naman akong nadikit sa dingding na semento. Natusok na mahaba niyang pangil ang kaliwa kong paa, kaya hindi ako makalaban ng maayos. Umusal ako ng orasyon. Bigla na lamang itong nawala sa aking harapan. Gumamit na naman ito ng tagabulag. Pero tiyak akong hindi ito makikita ng malinaw. Dahil sa tinis nitong nakakasilo na liwanag mula sa aking singsing. Kaya nito ginamit ang tagabulag ay upang hindi ko siya makita at hindi ko maatake. Hindi rin ako nakapag-focus dahil sa sobrang sakit ng aking paa. Ang sugat ko sa paa. Umaagos ang masagana at sariwang dugo mula rito. Doon ko rin mas lalong naramdaman ang hapdi ng mahanginan ng gusto ang aking sugat. Napapahiyaw ako sa sobrang sakit. Samantalang siya, tila bahayok sa laman. At gusto na akong maging pagkain, kaya kinakailangan kong mag-focus upang maging handa muli sa kanyang pag-atake. Bigla na lamang siyang naganyong tao sa aking harapan. Lumabas ang dugo sa mga mata niya, kaya nagtaka ko. Ganoon katindi ang kapangyarihan ng liwanag ng singsing agimat kapag sapilit ang nilalabanan. Hayop ka, anong ginawa mo sa akin? Hindi na ako makakita. Magbabayad ka. Ikaw ang sumugod dito. Ikaw ang may balak na masama sa akin. Nilabanan lang kita. Pinagtanggol ko lang ang aking sarili. Sa pagkakataong ito, ako ang tatapos sa buhay mo. Muli kong itinapat sa kanya ang liwanag. Uusal pa sana ako ng orasyon ngunit bigla na lamang siyang gumamit muli ng tagabulag. Umusal pa ako ng orasyon upang muli siyang babagsak sa aking harapan. Ngunit wala na siya. Tuluyan na siyang nakatakas pero tiyak naman ako muling magkukuros ang aming landas. Sinisiguro kong lalabas ang katotohanan na malalaman ni Don Elbo na pinaglololo ko lamang siya ng magina. Ginamot ko ang aking sugat sa paa pagkatapos ay nagpahingam muna upang makabawi ng lakas. Nagtaka naman si Tia Cora kung bakit hindi ako lumalabas ng kwarto kaya pinuntahan na ako nito. Diyos ko, Ali, bakit may malaking bandahi ang paa mo? Na aksidente ka ba? Natumba ka ba sa motor na minamaneho mo? Na kung bata ka, ito na nga ba sinasabi ko sa iyo? Huwag kang lalabas ng gabi, hindi ba? Nag-aalalang tanong sabay hawak sa aking paa. Maayos na po yan, Tia Cora. Ginamot ko na yan. Yung anak ni Doña Guada, lantaran na talaga niyang ipinakita ang kanyang pagkatao. Inatake niya ako sa anyong baboy ramo. Marahil gigil na gigil siyang mapas lang ako. May lihim kasi siyang ibinunyag. Talaga? At ano yon? Hindi siya tunay na anak ni Don Elbo. Ibang kanyang ama. Napakatindi ng mga kasinungalingan nila, Tia Cora. Ibig sabihin ikaw lang ang nag-iisang anak ni Don Elbo. Ikaw lang ang nag-iisang tagapagmana ng kanyang yaman. Tia, hindi naman ako naghahangad ng yaman, ng pamana. Ang kailangan ko lamang habulin ngayon ay ang buhay ni Don Elbo. Nanganganib siya sa kamay ng akala niya mag-ina niya. Iyon pala mag-ina ng iba. Ano ngayon ang balak mo? Pupunta ako ngayon sa mansyon. Kailangan kong bigyan ng babala si Don Elbo bago pa siya tuluyang mapahamak. Nag-iisip ka ba? Magmumotor ka sa ganyang kalagayan mo. Paano kung maaksidente ka niyan? Iaasa mo lamang ba ang buhay mo sa singsing agimat na hawak mo? Paano ang mga taong higit na nangangailangan ng paggaling? Hindi ko naman pwedeng pabayaan na lamang ang aking ama gayong alam ko nang nanganganib ang kanyang buhay. Hirap ka pa nga maglakad, baka bukas pwede na. Tia Cora, malayo pang bukas. Paano kung nilalason na nila ngayon ang aking ama? Hindi natapos ang aming pag-uusap nang biglang dumating si Don Elbo. Biglang umaliwalas ang aking mukha nang makitang ligtas siya. Subalit kabaligtaran naman ang mukha niya sa akin dahil lambukot ang mukha niya nang salubungin ako. Anong karapatan mong bulakin ang anak ko, ha, Ali? Paano mo nagawa sa anak ko ang bagay na yon? Nawalan ka na ba ng respeto sa akin? Po, sinugod niya po ako rito, Don Elbo. Anong sinugod? Anak siyang nagmamakaawa sa iyo para sa kagalingan ng kanyang ina pero anong ginawa mo?
Mas lalo mo lang pinalala ang aming problema. Buong akala ko pa naman ay mabait ka. Don Elbo, makinig sana kayo sa akin. Sinugod niya ako sa anyong aswang. Dumipensa lang po ako. Sinungaling ka, Ali. Gagawin mo pang sinungaling ang anak ko. Kaya kanya sinugod ay upang subukan na pigilan ka sa ginagawa mong pag-atake sa kanya. Pero ginawa mo pa rin. Hindi ako makapaniwala sa galing ni Lucyong gumawa ng kwento. Kaya niya akong baliktarin. Masakit ang loob ko dahil sa ayaw maniwala ni Don Elbo sa akin. Pero ano naman ang karapatan kong sumama ang loob? Natural lamang na si Lucio ang kanyang paniniwalaan dahil ito ang kanyang kinikilalang anak. Sanggol pa lamang. Nakakaawa lamang dahil nagmumukha siyang tanga na pinapaikot na mag-ina sa mga palad nito. Hindi ko alam na nakikinig pala si Tita Cora sa aming likuran. Hindi nito matiis at lumantad na ito. Nagulat si Don Elbo nang siya'y makita. Kilala kita. Tama. Corazon, ikaw yan, di ba? Buti naman at nakikilala mo pa ako, Don Elbo. Anak mo si Ali? Hindi ko siya anak. Hindi natapos ni Tita Cora ang kanyang sasabihin nang bigla kong takpan ng kanyang bibig. Naiintindihan naman ito na ayaw kong sabihin niya rito ang lahat. Kung sasabihin niya tiyak na hindi ito maniniwala dahil galit pa rin ito sa akin. Bakit mo siya pinigil? Napakabastos mo talagang bata ka. Umalis ka na lamang po dito, Don Elbo. Sana lang maging maingat ka sa mga kilos mo. Sandali, tinatakot mo ba ako? Pinag-iingat lang po kita, Don Elbo. Wala na akong ibang ibig sabihin doon. Gumawa ka ng paraan kung paano mapapagaling ang mga mata ni Lucio. Dahil kung hindi rin kita titigilan, tandaan mo yan. Hindi na ako sumagot. Nagkatinginan kami ni Tia Cora. Akala ko'y aalis na ito ngunit muli nitong hinarap si Tia Cora. Ang kwento sa akin ni Guaday, patay ka na. Paano nangyari na buhay ka pa? Bakit hindi ka man lamang nagparamdam sa amin ng mahabang panahon? Mahabang kwento, Don Elbo. Pero sana huwag mo munang sabihin kay Doña Guada na nagkita tayo. Saka na lang tayo mag-usap sakaling kalmado na ang utak mo. Umalis ka na muna, Don Elbo. Wala itong paalam na umalis. Mukhang malalim ang iniisip nito. Marami itong tanong sa mga mata nito ngunit walang kasagutan. Habang paalis ito'y hindi ko maiwasang magwala. Nasuntok ko ang aking kamao sa pader dahil sa galit. Ilang taon kaming pinaglalaroan ng Doña Guada na yon, pero kami pa rin na mag-ama ang nagkakasiraan. Hindi ko na matuloy pa ang pag-atake ko kay Doña Guada. Kapag mamatay ito, ako ang pag-iinitan ni Don Elbo, kaya pinagaling ko na ito. Binaklas ko na lahat at tuluyan ko ng pinagaling si Doña Guada. Si Lucio nga lamang, kung lalapit siya sa akin kasama si Don Elbo'y wala akong magagawa kundi pagalingin ito. Pero lumipas ang 3 araw ay walang anino ni Lucio ang nagpakita. Talagang napakataas ng garbo nito sa sarili. Gusto nitong ako pa ang pumunta para gamutin siya. Isang gabi ay hindi ko inasahan na darating si Don Elbo. May bitbit na inumin. Maaliwalas ang muka. Mabait na siya bigla sa akin na siyang lubos kong ipinagtataka. Hindi na po ba kayo galit sa akin? Hindi, wala yung pasensya na. Nadala lang ako sa aking emosyon sa mga oras na yon. Pasensya na po, Don Elbo. Huwag mo nang alalahanin pa ang bagay na yon. Kalimutan na nating pareho, pwede ba? Saka samahan mo naman akong uminom. Matagal na kasi akong hindi nakakainom ng alak eh. Hiling niya't bigla akong napaisip. Bakit kaya niya ako niyayang uminom? Sinabi na kaya ni Lucio ang totoo na hindi siya ang ama nito? Kung ganoon nga talagang masakit ang loob ng Don, kaya gusto nitong maglasing. Sinamahan ko nga siya at kalagitnaan ng aming pag-iinom ng maihi ako. Nagpaalam ako kay Don Elbo para magbawas ng tubig sa katawan. Pagbalik ko'y nasa akin na ang tagay. Ang dami naman ito, Don Elbo. Ayos lang, masarap na uri ng inumin nito, saka mahal ito, kaya sunggaban mo na ang pagkakataon. Sa bagay nga naman, unang beses ko nga uminom ng libo-libong halaga ng alak eh. E di para na rin akong yayamanin ito. Tumawa ang Don kaya napatawa rin ako. Medyo may tama na ako ng alak nun. Pero nang inumin ko yon, bigla na lamang naging madilim ang lahat. Wala na akong malay. Diretso na akong nakatulog. Hindi ko alam na malaya na palang nakuha ni Don Elbo ang singsing agimat sa aking kamay. Lasinggero ka rin pala, e di naisahan kita. Ngayon wala ka ng kapangyarihan. Tama si Lucio, kapag nasa kanyang singsing na ito at ang anting-anting ng ninunong aswang sa angkan ni Guada,
Tiyak na ang anak ko na ang pinakamalakas sa lahat. Kaya niyang gamutin ang kanyang mga mata. Muli na siyang makakakita at ikaw, Ali, pangkaraniwang ka na lamang na tao. Aalis na sana siya bitbit ang singsing agimat nang biglang bumungad sa kanyang harapan si Tia Cora. Anong ginagawa mo doon, Elbo? Bitawan mo yan. Ibalik mo sa daliri ni Ali kung ayaw mong magsisi. Huwag mo kong pigilan sa ginagawa ko, Corazon, para sa anak ko ito. Siguro naman naranasan mo nang magkaroon ng anak. Sigurado ka bang anak mo yon at hindi ang naagrabyado mo ngayon? Anong ibig mong sabihin, Corazon? Linawin mo nga. Bali, hanggang dito po muna yung kwento natin at tulad nung nakaraan, yung tulad kay Lolo Mines, 4 na parte po ito. Tatanungin ko po kayong muli kung gusto niyo po ba na sundan ulit natin ito kagad or sa ibang kwento muna tayo. Hintayin ko po kayo sa comment section.